Eto, panibago uling gagawin natin, Toyota Altis na 2008. So ito ay naka fully electronics na throttle body. Ayan mga bossing. Ang istorya nito ay nagche-check engine, tapos ito lagi yung error niya, BBTI. Yan, nakatatlong BBTI na yun mga boss na pinalitan nila, ay hindi pa rin maalis-alis ang check engine, hard starting, tapos nasa 3,000 RPM, no? Hindi maibaba yung idling niya. Ang istorya pala nito mga boss ay tumirik itong kanilang Toyota Altis. So nag-lose compression yung cylinder number 4. Ngayon may nag-recommend sa kanila na papagawa ng shop, dinala nila doon at tinap overhaul. Ngayon mayroon na siyang compression. Ang naging problema naman ay hard starting na, tapos naka check engine, hindi na mamatay-matay check engine, tapos 3,000 RPM. Kaya sobrang tagal na kasi sa shop nila, kaya lumapit na si sir sa atin. Baka daw tayo na ang makasolve sa problema ng kanyang Toyota Altis. Yan, ganyan ang problema ng Toyota Altis niya. Yan, di tayo nakaapak dyan mga boss sa accelerator. So pagmasdan nyo ng mabuti. Grabing taas mga sir. Ito yung concern ng may-ari, hard starting, mataas ang RPM, may check engine. So i-scan muna natin mga bossing. Hindi po nakaapak na accelerator yan ha. Ayan o, hindi tayo nakaapak dyan, pero sobrang taas ng idling. Ayan, may pagkakataon po to na sobrang hard starting yung Altis. Naka-fully electronic po yung ano natin, yung Altis natin, throttle body. So titingnan natin kung anong code. Nagsimula lang daw tong ganitong mataas ang RPM nung na-top overhaul siya, dahil tumirik to dati. Ngayon napacheck niya sa isang mekaniko, walang compression yung number 4, cylinder number 4. So pagkatapos gawin, umandar naman mga boss, pero eto na siya, hindi na mababa yung minor, hard starting, tapos yan, check engine. So i-scan natin kung anong lalabas dito sa ating scanner. Patayin muna natin mga bossing. Sobrang taas po ng idle, di ba? So ngayon i-scan natin. So ayan, agad tayong nag-scan. P0340 camshaft position sensor A, circuit bank 1 or single sensor. Yan po ang code ng kanyang Altis. Kaya siguro nagpalit sila ng dual BBTI. So nangyayari lang itong mga gitong code mga boss pag mali yung timing mo sa timing chain. Tapos kung may problema yung BBTI mo, siguro kaya sila nagpalit ng BBTI dahil sa code na yan. Yan mga boss, ito troubleshoot natin yan. So hindi na tayo magpapalit ng BBTI dyan dahil pangatlong palit na nga. Ang i-check natin dyan yung wiring ng BBTI, tapos yung kanyang timing. Pagkatapos natin i-scan, i-start ulit natin. Akala nyo sira yung fuel pump. Sobrang hard starting mga boss. Hard starting na. Yun apak natin yung gas. Wala na. Matinding troubleshoot to. So ganun siya ka hard starting. Tsambahan lang yung mapaandar mo siya ng one click. So dito ipapakita ko rin sa inyo, magpi-fuel pressure din tayo para makita nyo rin na malakas rin naman ang supply ng gas. Bakit ganun ka hard starting? So papakita ko rin po sa inyo. Maaaring wala sa timing to mga bossing. So i-check rin natin to dito. Dito ang ginawa kaagad natin ay nag-check tayo ng camshaft sensor. Ayan, diyan sa likod niya. So tiningnan ko yung sakit, buo naman. So meron din akong pang test
part dyan na camshaft sensor mga boss. Ititest ko rin yung camshaft sensor ko kung pag napalitan natin ay ganun pa rin ba siya ka hard starting. Yan, pinalitan ko na ng camshaft sensor, yung stock ko na pang test part ko dyan na camshaft sensor. Tapos dito, chinek ko rin yung ventilation hose kung may vacuum na nakasingaw, no? So ayan, pinaghuhugot ko nga yan, sinauli ko na. Papalitan ko rin ng bagong vacuum hose yan, pero ayan, ititesting muna natin yung camshaft sensor na nilagay ko. So wala rin naman siyang vacuum leak. So i-start na natin. Tingnan natin kung mag-i-improve. Balik check engine. So nakita nyo naman pagkatapos nating i-check yung vacuum leak na wala naman tayong nakuhang may leak talaga dun sa intake manifold niya, sa throttle. Tapos nagpalit ako ng camshaft sensor, ay mataas pa rin yung RPM. So kagaya rin kanina, kung napansin nyo kanina hard starting, ngayon natsambahan natin na isang start pero andun pa rin yung check engine. Ibig sabihin, hindi pa rin sa camshaft sensor ang sira. Kaya balik ulit tayo dito sa harap. Eto, putol. Tolpe, takpan mo nga muna itong intake. Tingnan ko kung bababa yung minor. Ganun na mo. Yung walang sisingaw na hangin. Takpan mo. Takpan mo. I-start ko. Durog yung PCV valve eh. I-address muna natin yung minor kung bababa. Taas pa rin. Taas pa rin. Wala pa rin improvement. Ang ginawa ko doon, kinalas ko yung ventilation hose papuntang PCB. So pinatakpan ko yung saksakan doon sa intake manifold, pinakondem ko, pinatakpan ko. Tinitingnan ko kung bababa yung idling. Wala pa rin mga bossing. So mataas pa rin. Ibig sabihin nun, kaya ko pinatakpan, doon ko kasi malalaman kung may problema rin yung PCB valve. Pag singaw din kasi yung PCB valve natin, yan, wala ring idling kasi vacuum din, naka-open yung vacuum natin. Pero na-confirm natin ngayon, kahit naka-condemn na yung sa intake, nasaksakan ng PCB ay mataas pa rin. So dito isusunod naman natin yung throttle body. I-check ko naman kung nasa tamang posisyon yung throttle body natin sa pagbukas-sara niya. So papaapakan natin sa kalyabe natin sa loob na naka-on ang ignition. Apak. Bitaw. Apak konti. Bitaw. Apak. Sagad. Bitaw. Off mo na. Yun, pagkatapos ko ma-check yung throttle body, pinakalas ko yung throttle body para ma-check naman tong hose naman. Vacuum hose din yan, papunta rin sa hydrovac yan, pero pag check ko wala namang problema, kaya next step naman tayo mga bossing. Kasaksak na to camshaft sensor. Ito, palit na tayo nito. Dito naman tayo, mag-check naman tayo ng wiring dito sa kanyang BBTI kung may supply. Nag-check na rin pala ako ng mga fuse dyan, so wala naman tayo naging problema sa mga fuse. Ayan, kaya dito naman ako nagsumunod sa ating BBTI, tapos sa supply din sa camshaft, so goods na rin naman siya mga boss. So ayan mga boss, pinabuksan natin yung timing cover para i-check rin natin yung timing, no? Kasi may over advance siya. So dito ay hindi, ganito. Pihitin mo pa yon. Pihitin mo pa. Mukhang duda tayo sa timing nito. Okay, pihit. Wala nga ito.
Top, balik gamay. Balik gamay. So dito, ang gagawin natin. Okay. Nakita na matapya. Ha? Ito, bibilangin ko muna ito ha. Mula sa marking na itong yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya. Dapat 8 yan. Dapat dito ka. Tapos dito sa pointer dito, dapat 8 lang din. Kasi kung mag-8 yan, tama yung timing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama siya. Yung ito ang mark. Oo, ito yung marking ni yellow eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba ito yung timing. Tsaka dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tumbok naman niya. Yun, sana nakuha nyo mga boss kung paano natin binilang yung timing niya sa marking. So kayo na lang ang ang iintindi dito sa pag-explain natin mga boss kung paano ko chinek yung timing. So dito tama naman yung timing niya sa timing chain. So ibig sabihin wala siyang talon dyan sa timing. Pero dito mga boss, meron tayong bubuksan dyan. Papakalas ko pa rin yung timing chain cover nito kasi yung sadya ko dyan ay yung BBTI gear naman. Titingnan natin yung loob kung may problema yung BBTI gear, tapos yung sa camshaft. Kaya baka nagkaka-error yung BBTI natin o nawawala sa timing kasi may problema yung BBTI gear nya. So papakalas ko yung timing cover. Sige, start mo nga. So sasalangan natin ang pressure gauge. Pressure test tayo kasi sa hard starting naman. Fuel pressure tayo. Okay. Okay na. Opya. Yun, okay naman yung fuel pressure natin. Adong pasado sa fuel pressure. So dito mga boss, kanina chinek natin yung timing. Hindi tayo nagbaklas ng timing cover. So nagbase tayo dito sa marking. Tama naman po yung timing. So kaya namin binuksan yung timing chain cover. Tatanggalin kasi namin tong BBTI. Yan. Che-check namin yung loob nito. Pag may basag, ganyan din nag-i-error yung camshaft sensor. So tatanggalin namin tong gear nito, tapos bubuksan namin. Dali mo doon. Dito lang to 14. Tapos kontrahan mo lang dito. Ayan, dito open. Okay. Yan, tsaga-tsaga lang sa troubleshoot. Maaring tapos yung BBTI filter natin, ayan, papalitan din natin yan. Lilinisin natin, andito lang po. Bubuksan natin tong BBTI gear sa loob, baka may makita tayong problema kasi nag-e-error pa rin si camshaft. Mukhang ngayon lang makakalas yan. Oh, siguro tumirik to dati sa oil slugs, maraming oil slugs. No? Ayun, ang daming oil slugs sa loob niyan. Hala, putol pala yung dawil yun. Ayan kaya nag-error yan. Ayan putol yung dawil putol yung dawil. Ayan yung dawil ayan yan, dayari. Discovery, putol yung dawil. Ayan tanggalin mo tong camshaft. So ayan mga boss, tinanggal na nga natin yung BBTI. Putol po yung dawil dito. Ayan sa camshaft dito, sumama sa BBTI gear. Ayan kita nyo yung mga bossing. Ayan putol. Ayun, tinaga lang natin i-trouble muna. So siguro in-overhaul to, maraming oil slugs to kaya tumirik. Halatang
in-overhaul to dati, no? So paggagawa natin ng dowel to, tapos bubuksan ko tong BBTI gear. Ito, bubuksan natin to, titingnan natin yung loob, bakit naputol yung ano nito, yung dowel. Ayan o, yan, sugitin mo nga. Ayan o, sugitin mo palabas. Ayan. Ayan. Kaya nawawala sa ano, kaya nagkaka-error yung camshaft natin dahil sa pamali-maling timing. Ayan o, ayan, putol po. Ito yung kaputol o, kabaon pa rito. Yan, tanggalin mo tong camshaft, dito muna natin ilagay, pakita natin sa may-ari. No? Alright, so, bubuksan din natin to, kakatayin natin to. Maraming oil slud to sigurado. Papakita ko sa inyo mga boss kung may sira. So kung wala namang sira to, lilinisin lang natin, tapos paparepair natin tong dowel. Ayan, tsaga-tsaga lang sa troubleshoot. Ayan, dito nga mga bossing, nagpinto-pin na tayo rito sa computer box. Ayan, tinaga muna natin. Sabi ko, duda talaga ako doon sa BBTI gear, kaya pinakalas ko na yung timing chain cover para makalas namin yung BBTI gear. Ayun nga, hindi naman tayo nagkamali, putol nga yung dowel o yung guide ng camshaft. Tapos naglagay na rin tayo ng pressure, nag-pressure test na rin tayo. Okay naman, goods naman yung pressure. Okay, papakalas ko lang yung camshaft mga boss. Ito na yung panibagong dowel niya o camshaft guide. Yan yung naputol, pinagawa lang natin sa machine shop yan. Tapos ito, nilinis namin yung BBTI kasi sobrang daming oil slud sa loob. Siguro nag-stock up dati yan mga boss, yung BBTI gear niya, dahil sa nakita namin may oil sluds, ang dami. Tapos nilinis na rin natin yung filter ng BBTI. Ayan, titingnan natin kung mag-i-improve yung paglinis natin ng BBTI gear at paglagay doon sa bagong camshaft guide niya or dowel. Ayan, yan yung pinakalaman loob ng BBTI niya mga boss. Kaya mataas ang idling, hard starting. So ganyan po maglaro yung BBTI natin. Nawawala na sa timing kasi wala na yung guide niya or dowel sa camshaft. Ayun, pasala-sala yung timing, kaya naka-check engine lagi. So dito makikita natin, pag nalinis natin to, nalagyan na natin ng panibagong dowel or camshaft guide, titingnan natin yung andar. Nilinis na rin namin pala tong BBTI filter niya dahil sobrang dumi din yan. Mukhang pagka-top overhaul nito, hindi chinek yung BBTI filter natin. Barado rin yung BBTI filter natin mga boss. Hindi ko lang napakita sa inyo kanina yung kung gaano kadumi yan, pero sobrang dumi din po niyan. Yan, pagkatapos nating malinis yung BBTI gear, tapos na pa-repair natin yung dowel or guide ng camshaft, titingnan natin ngayon kung matino na ba ang andar ng ating Toyota Altis, at kung mawawala na rin ba yung check engine, at kung bababa na rin ba yung minor nito. So i-start na natin to, nabuo na natin mga boss. Di ko na lang pinakita sa inyo kung paano mag-timing dahil marami naman na tayong mga vlog dito pagdating dito sa timing ng mga ganito Toyota Altis tsaka Vios. So i-start na natin yan. Yun o, mukhang nadali yun ah. Mukhang tumino yun ah. Ligtas sa computer box. Mukhang tumino ah. No, hindi ganyan andar dati yan. Oh, diba? Sa one click na siya. Check engine pa. Yun, wala na rin check engine. Yun mga boss, dali. Doon lang nagka-problema. Yun, natsambahan nga natin yung problema ng Altis. Wala nang check engine.
So back to normal na yung kanyang idle. Hindi na siya 3000 RPM at hindi na rin siya hard starting. Yung mga boss, kaya nagkaganon ang ating Altis dahil doon sa camshaft guide na naputol. Kaya pasala-sala yung timing niya, kaya may error siya sa camshaft sensor. So mamaya patay start natin. Titingnan natin kung one click. So nag-improve na. Kung dati pag start mo pala naka-check engine na, ngayon wala na talagang check engine mga boss. Okay na siya oh. Ayan, ganyan ang minor niyan. Yun, di ba? So tin-troubleshoot namin to sa mga wiring. So intake manifold, akala namin may mga vacuum leak. So wala pa rin, nag-improve naman pero hindi ganito yung andar niya. May hihinga-hinga pa rin. So yun nga, na-discover natin yung BBTI gear may problema at saka yung sa camshaft. Ayos mga bossing. So nakatatlong BBTI solenoid na pala sila dito. Papalit-palit ay hindi pa rin tumino. Eto, bago na rin tong BBTI nya. Ayos yun. Dali. Ganyan dapat andar nyan. Ayan, nakatatlo na silang ganito BBTI solenoid. Hindi pa rin tumino mga boss. So na-discover natin dito lang sa BBTI gear may problema. Putol yung dawil ng camshaft. Nahigpitan mo na to? Ha? Yung paglinis natin ng filter. So nilinisan natin ng filter. Ayos. Subukan kong patayin tapos start ha. Wala na rin yung check engine eh. Ayos. Try nga nating i-rev. Oh, ayos mga bossing. Dali. Isang buwan na raw to sa sa pinagpagawa nila. So kaya nilabas na lang at dinala sa atin. Okay naman, tinaga naman natin i-troubleshoot. Sinabi ko lang kay sir na wag madaliin kasi nagtaka lang kami bakit kwento niya isang buwan na dun sa shop na pinagdalhan ay hindi pa rin tumino na yung idling. Sobrang taas, 3,000 tapos hihinga-hinga. Tapos hard starting, taas naka-check engine. Ngayon, i-start natin, titingnan natin kung kuha sa one click. Oh, di ba? Ayos. Solve ang problema. Alright. Okay, mga boss. Ayan, nakuha natin sa tiyaga. So, maaaring marirelease na natin tong araw na to. Okay, mga bossing. So, yun, nakapag-share na naman tayo ng konti about dito sa problema ng Toyota Altis. So nag-umpisa kami basic, throttle body, chinik namin. Oh, wiring, mga fuse. So wala pa din doon ang problema. So doon talaga sa BBTI gear niya may problema. Yan, ganda na oh. Oh. Kahit i-rev mo na ng tapos patay. One click na siya ng one click. Oh, di ba? Yan ang andar. Ayos. Dali 'yon. Grabe. Daling-dali. Kuhang-kuha. Ganda lang ang andar, no? Ayos na, bleeding na lang. Oh, sir. Buksan mo to para makita mo yung andar. Dolpe. Kalmado na. Bisa. Sama, yan ang mahal dyan, yung paglinis. Yan ang mahal, yung paglinis. Paglinis, ito. Nataypan yung mga talok. Mga pinalitan kasi. Ano yan, binuklas niyo yung wire? Binuklas mo Talagang hard to pull siya, no? Kasi ay tagal. Ito, binaba namin to, intake, vacuum leak, throttle body, tingnan namin. Mga injector, check namin. So
talagang hindi mo akalain na may problema yung BBTI gear sa ano. Yung bago. Yan ang bago, sir. Andun yung mga pinagpalitan, sir, tapos ito bago rito. Ay, sabay mo. Oo, kasi wala na eh. Parang ano na eh. Ito naman, pinahipas namin to kasi para sa winter lang naman yan. Para mainit yung ano, lagi napasok. Yun yung ID. Parehas na yan. Kuha na yan, kung ano yung dati. Pinalik natin sa dati. Asan yung mga pinagpalitan mo nito? Sayang naman yung mga BBTI. Hindi, yung sinabi nila, sabi nila, months nila. Pinili kami. Oo. Tapos bumili kami ang pangatlo. Nasa kami yung dati, saka yung Ngayon, tinan mo pagka gano'n siya. Wala na yung dati, hindi mo maintindihan kung anong andar niya eh. ayan. Oo, nakita mo pala, sir, no? Ito yung pakikita ko, di mo buksan eh. Oh, pati BBTI gear niyan, parang ni-refresh din namin. Kalas-kalas. May parang BBTI gear yan dito eh. Oo, yung hindi ko balik pa bang kami? Hindi naman. Hindi, talagang ano yun, sir, na napuwersa yun dahil sa oil sludge mo. Dati. Yung mga sunog na langis. Hindi nakita naman. Hindi nakita naman. Machine shop o ano yun? Pagpuplat namin, kaya nag-error yung BBTI, hindi na makapag-timing ng maayos. Kasi yung BBTI gear niyan, nag-a-advance timing yan eh. Variable valve timing. Hindi Hindi niya mabasa ng tama. Hindi niya mabasa ng tama. Ano yung kunya, natanggal? Putol. Naputol talaga. Pinabunot ko pa sa machine shop yun kasi kaysa bibili tayo ng cam shop, mas mahal naman yun. Pero matibay naman yun. Oo naman. Matibay ko. Oo, pag machine shop dumali yun. Ikot po, sir, dito. Rotes mo. Para marotas mo. Punta kita sa mga YouTube eh. Kaya alam ko sa ako. Masakit din sa ulo, hard trouble din kasi Kaya ito yun. pati, Kailan, patsaga. oo, tiyagaan lang talaga, sir. Basta wag lang yung mamadaliin. Kasi ako naman, pag hindi ko kaya, talagang sinasabi ko. So kung lahat naman natin kasi na Hindi naman. Tsambahan lang, sir. lagi namapanood yung ginagawa mo, pati nung simula mo. Oo. Kung namamasukan ka, tapos may nagsiservice ka, Santa Rosa. Oo. Ito yun. Ikot-ikot ko na yan dito. Tinitingnan ko Sabi talaga. mo, alam mo.